Nakabaluktot habang nagpipiko sa masikip na tunnel ang lalaki sa video. Isa ito sa pinakadelikadong trabaho sa mundo. Lakas ng katawan ang kailangan para makuha ang malalaking tipak na ito. At kailangan din ng tibay ng loob dahil bawat hukay ay may kaakibat na panganib. Muntikan pa ngang mabagsakan si kuya. At ganito nila pinapasok ang tunnel. Ang kulay itim na minimina nila ay coal. Minsan ay ginagamitan pa ito ng explosives upang mas madaling makuha at saka sila magmamadaling lumayo rito. At ganito inilalabas ang coal mula sa tunnel. Meron itong cart na may riles upang madaling mahatak palabas. Ngunit sa Pakistan ay ikinakarga lang nila ito sa mga donkey. Sa madidilim at makikitid na tunnel na ito, umiikot ang trabaho ng mga coal miners. At matapang nila itong nilalakbay upang mabigyang liwanag ang malaking bahagi ng mundo. At alam nyo bang sa US, kumikita ang isang coal miner ng around 509,000 pesos kada buwan? Ang laki, di ba? Mas malaki pa ito kaysa sa sahod ng presidente ng Pilipinas na nagre-range from 411,000 to 423,000 pesos. Ang coal o carbon ay isang uri ng sedimentary rock na kulay itim o brownish black. Isa itong uri ng fossil fuel na ginagamit upang makapag-generate ng kuryente sa pamamagitan ng combustion o pagsusunog. Sa kasalukuyan ay nananatili itong pinakamalaking source ng kuryente sa mundo kahit pa ang coal ay isang non-renewable resource o hindi napapalitang yaman. Tinuturing na non-renewable ang mga fossil fuel dahil nabuo ito mula pa sa mga remains ng mga sinaunang organismo. Limitado lamang ang supply nito at milyong taon ang inaabot bago ito ma-develop. Matatagpuan ang coal sa lahat ng kontinente sa mundo, ngunit ang pinakamalalaking coal reserves ay nasa US, Russia, China, Australia at India. May iba't ibang paraan ng pagmimina ng coal na nahahati sa dalawang classifications, ang surface mining at underground mining. Sa surface mining ay pinapasabog ang lupa upang makuha ang mga mineral na malapit sa ibabaw. Nag-iiwan ito ng malalaking hukay na nakasisira sa tanawin. Habang sa underground mining naman ay gumagawa ng tunnel ang mga minero upang makuha ang mga mineral sa kailaliman ng lupa na maaaring magdulot ng aksidenteng pagka-trap sa mga minero sa ilalim. Bago makuha ang mga coal, kailangan munang tanggalin ng mga minero ang mga bato at lupa na bumabalot dito. Ito ang tinatawag na overburden. Gumagamit sila ng explosives upang maalis ang overburden, makagawa ng tunnel o kaya naman ay pasabugin ang mismong coal. Sa tradisyonal na paraan ng pagmimina ay gumagamit pa ang mga minero ng mining pick o piko upang makuha ang coal at pala naman upang ikarga ito sa mga mining cart na hihilain palabas gamit ang rail transportation. Pero ngayon naman ay mayroon na ring makabagong kagamitan gaya ng hydraulic shovels para sa pagmimina at vehicles tulad ng bulldozers, mining trucks at loaders na nagdadala ng coal sa planta kung saan ito hinuhugasan at hinahati-hati ayon sa sukat bago dalhin sa market. Ngunit magkano naman kaya ang kinikita nila sa ganitong trabaho? Ayon sa Economic Research Institute ay nasa mahigit 31,000 pesos ang monthly salary ng isang miner sa Pilipinas. Ngunit pagdating sa US, ang national average salary ng mga coal miner ay nasa $9,130 o nasa 509,000 pesos per month base sa datos ng US National Mining Association noong 2023. Bukod kasi sa mabigat na trabaho ang pagmimina, may kaakibat din itong panganib. Mayroong posibilidad na mag-collapse ang mga mine tunnel gaya ng nangyari sa Chile noong 2010 kung saan 33 miners ang natrap sa minahan sa loob ng mahigit 2 buwan. Ang matagal na exposure sa coal particles ay delikado rin sa kalusugan. Isang chronic lung disease na tinatawag na black lung ang maaaring makuha ng mga minero dahil sa pag-inhale ng coal dust. Walang gamot ang sakit na ito na nagdudulot ng hirap sa paghinga at maaari ding maging sanhi ng kamatayan. May masama ring epekto ang coal mining sa kalikasan. Nagdudulot ito ng water pollution mula sa acidic water at toxic metal waste na nakasama
nagsasama sa kalusugan ng mga tao at hayop sa paligid. Sinisira din nito ang kalidad ng lupa at ng hangin at dumadagdag pa sa greenhouse gas emissions. Gayunpaman, hindi pa maaaring itigil ang pagmimina ng coal dahil ito ang nagsisilbing source ng mahigit 36% ng kuryente sa mundo, lalo na ang mga wala pang access sa mas malinis ngunit mas mahal na energy source. Nagustuhan niyo ba ang content natin today, mga ka-awesome? Kung oo, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!